Hello guys! What's up? Tara! Assist na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin Proverbs 19 verse 22. It is a disgrace to be greedy. Poor people are better off than liars. Desirable people. Minsan, sa isang youth group ay may isang odd-looking man o odd-looking young man na ibig sabihin hindi masyadong kilala. Stranger sa paningin ng iba. At ang lalaking ito ay masayahin, outgoing, friendly, at maging ang ilang mga young ladies constantly contesting for his attention. Gusto-gusto nila na mapansin sila ng lalaking ito. Kaya ano sa palagay nyo ang iniisip ng ibang young men? Ayan tayo, yung mga ganyang paningin, ano? Ano sa palagay nyo? Yeah, right. Some guys, though they were better looking than him. Diba? Some guys thought they were better looking than him. So, iniisip nila, mas magaling naman ako dyan, mas matalino ako dyan, mas gwapo ako dyan. May mga ganitong mga kabataan. Ang standard ng mundo, looks, image, beauty, yan, are the highest priorities in relating to one another or in a relationship. Meaning, kapag ang mundo ang batayan natin, dapat maganda ka o pogi. Diba? True or false. Diba? Pag sa mundo, lagi na lang tayo nakatingin sa physical na anyo. Na lalo dito sa Pilipinas, ano, napaka-particular natin, maganda, pogi, para maging reliable ka sa mga tao, kung tayo ay nakatingin lamang sa physical aspect, sa mga kakayahan ng mga tao, sa mga nagagawa ng mga tao, pero hindi naman nabibigyang importance ang good character and behavior ng isang tao, young people. If our main concern is to maintain the beauty, the looks, the physical body, it is so disgrace. It is so disgrace. Tulad ng nabasa natin sa Proverbs 19:22. It is disgrace to be greedy. Poor people are better off than liars. Sa Tagalog, kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa bulaan. Dito ay pinapakita kung paano ba tayo nakikita at nakikilala ng ating kapwa. Paano tayo nakikita, nakikilala ng ibang tao. Our identity. Nakabase lang ba tayo sa looks? Nakabase lang ba tayo sa postura? Sa kanyang fashion statement? Imagine, young people, mas mahalaga sa Diyos ang katapatan. That is why God wants to make us attractive to others in truth, good character, and the fruit of the Spirit. Dahil kung hindi ito makikita sa ating buhay, para sa Panginoon, tayo ay liars. Tayo ay sinungaling. At hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili at sa ibang tao. Kaya, para sa Panginoon, ay higit na kaibig-ibig ang maging mahirap. Na nagtatapat. Mahirap, hindi lamang sa material na bagay. Mahirap, ibig sabihin, wala kang ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. Kahit ikaw pa ay mayaman, magara, pero nananatili ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, ikaw ay nagiging kaibig-ibig. At higit pa kung tayo ay mapagpakumbaba, na kinikilala ang ating sarili, na tayo ay refleksyon ng ating Panginoon. Young people, kaibig-ibig sa Diyos, maging ang mahirap na nagtatapat.
Kaya young people, kindness, ang kabutihan, kindness it is what makes you desirable to be around. Ang kabutihan ang magpapalapit sa iyo sa mga tao. Ang kabutihan ang magiging susi upang ikaw ay yakapin ng ibang tao at maging totoo sa iyong sarili at magtapat tayo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami kung minsan nakikita namin ay manlabas na anyo lamang. Ngunit higit na pagpalain mo ang aming mga puso. Pagigtapatin mo, padalisayin mo ang aming mga puso. Padalisayin niyo po ang puso ng mga kabataan, pagpalain mo ang kanilang buhay, tulungan mo po sila na maging tapat, maging totoo, maging tunay sa lahat ng kanilang nararamdaman, sa kanilang mga isinasapamuhay, sa salita, sa isip, sa gawa. At nawa maging pagpapala ang mga kabataang ito sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, na hindi lamang tayo, kami, Panginoon, ay nakikisama at hindi kami nalilimitahan na makapaglingkod sa mga taong gusto lang namin, kundi makapaglingkod kami, ang mga kabataang ito, sa lahat ng nangangailangan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, tinataas ko po sa inyo mga kabataan, tulungan mo po sila na patuloy na lumakas sa kanilang pananampalataya, magtiwala sa inyo, at pahalagahan ng buhay na sa kanilang hakbangin, lakbayin, ikaw po ang makasama nila. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. And Amen. Young people, keep the faith. Make a difference and be an inspiration at sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone.